Natatawa lang ako na ang daming haha-react nung palibreng almusal na gustong isulong ni Sen Kiko. Bakit po? Nakakatawa po ba na mataas po yung dropout rates natin dahil wala pong makain yung mga estudyante natin at wala po silang means para tustusan yung pag-aaral nila, hindi lang yung tuition, pero pati yung pang-araw-araw na pag-aral nila? Oh yes, that's freaking funny. Biruin mo, sinagot na yung tuition, gusto pa yung gastos sa almusal, yung gastos sa ibang school supplies. I mean, nakakahiya naman sa ibang taong nagsusumikap. Kasi unang-una, hindi na tulong yung ginagawa nyo. Tinatanggalan nyo na sila ng responsibilidad or social responsibility na tulungan yung mga sarili nila mismo na iangat yung kalagayan nila. Ko naman yata ika mamatay kung hindi. O di ba? Nakaka-discourage para sa isang taong nagsusumikap na nagpilit maging working student para lang igapang yung mga sarili nila doon sa pag-aaral para mag-improve yung buhay nila. Eh, bibigyan mo ng allowance yung mga taong nagda-drop out lang din. I mean, come on. What society, what citizen are we trying to build by making them weak? At umasa na lang doon sa mga ayuda instead na gawan nila ng paraan yung ibang kulang pa. And that's the definition of tulong. Tulong in a sense na hindi mo sila tatanggalan ng paghihirap. Kasi yung paghihirap na yun, that's where they build character. Pero dahil gusto nyo nga maging tagapagligtas ng sangkatauhan, you will force the government to shoulder all the responsibility that an individual needs to do para lang ma-improve nila yung pamumuhay nila. Bakit? Kasi gustong-gusto nyo mag-virtue signaling. Gustong-gusto nyo yung feeling ng may pinaglalaban kayo kahit na yung resulta ng mga gusto nyong ipaglaban ay hindi na tama. O di ba? Ikamamatay ba ng individual kung pagtatrabahuan niya yung ibang bagay na kulang pa para makapagtapos siya o makapag-aral siya? Hindi naman. A lot of people can actually or are doing that. So bakit hindi natin i-push na maging productive yung isang tao while actually studying? O sasabihin naman nila, kasi mahirap magtrabaho habang mag-aaral. Well, what do you expect? Gusto mo ba maging madali yung buhay? Gusto mo ba lahat puro easy-easy lang? Wala namang ganun. Life itself or existence itself is painful. And we need to bear it para mag-improve tayo because that's how improvement is. It's uncomfortable. Yung ganitong klaseng yung mindset yung nagto-tolerate sa mga victim mentality, sa mga may inferiority complex. Kaya tignan mo, yung mga Pilipino, mas gusto na lang nila manatili na mahina sila or mahirap sila. Bakit? Kasi nakakakuha sila ng pabor, nakakakuha sila ng benefits sa pagiging mahina. So, bakit nga naman magtatrabaho pa kung pwede naman palang mag-ayuda? Magwalis ng bara-bara, maging mediocre, and then you will be rewarded for it enough to continue living. Kaya pag pinansin mo yung mga tao dyan sa comment section, they tend to ask other people to do something for them instead na sila mismo yung may gawin para sa sarili nila, para umunlad sila, para makaalis sila doon sa current situation nila. Kasi doon na tayo nasanay. Yung mga politiko natin at yung mga gusto natin sa politiko natin, yun yung hinihiling natin. Kaya yung society natin nagbe-build ng mga citizen na may victim mentality, na may inferiority complex. And then there you have it.
the downfall of the quality of the minds of our citizen and future generation. Kaya kudos kay ate kasi kaya niya or kinaya niya or pinilit niyang kayanin yung magtrabaho kasabay ng pag-aaral. Mabuhay ka ate.